Ayan ah. Kita nyo to? Ayan oh. Ayan. Kaya ko pinapakita yan. Ah, may halong takbo pa yan eh. Ah, may halong takbo pa yan eh. Ayan oh. At saka talon-talon pa. Ayan. Ayan oh. Ayan oh. Tumatakbo ang Pangulo. Ayan. Pinapakita ko po yan mga kaibigan. Hindi ho pang karaniwang issue yan. Kaya po pinapakita dahil yun po ay pagpapatunay na healthy, buhay na buhay, nasa tamang pag-iisip at kalusugan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay? Yan ang mensahe niyan. Kaya niya ginawa yan, hindi para ibaba yung level. Hindi yan ginawa para kung ano man. Yan ay ginawa para ipakita sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng mga negosyante, sa lahat ng kinaukulan, dayuhan man at Pilipino sa buong mundo na hindi totoo na siya ay may sakit. Fake yung mga pinalabas na kung saan nanggaling yan, alam na natin. At dahil dyan, ay dapat kumilos na ang lahat ng kinaukulan sa pamahalaan na hanapin, panagutin, kilala naman ninyo, panagutin ninyo ang gumawa ng paninira sa ating Pangulo. Ano ang sabi ng Pangulo? Dapat managot ang gumawa nito. Yan po ay ang pronouncement ng Pangulo, direktiba. Kaya tinatawagan ko ng pansin ang Department of Justice, Presidential Communication Office, Department of Interior and Local Government, Department of Information Communication Technology, Philippine National Police, NBI, at yung ano bang commission yung mayroong isang opisina ng gobyerno nakatutok dyan sa social media. Gumalaw na kayo. Inyo ng kasuhan ang gumawa ng fake news na yan. Dahil hindi matatapos ang isyong yan dun sa ganun lang na ang Pangulo ay nagpakita, although mahalaga yun, nagpakitang siya ay healthy. Kailangan may pananagutan, panagutin ang gumawa nito. Ano ang sabi ng Pangulo? Fake yang ginawang yan. Huwag tayong maniwala sa gumagawa ng fake news na paninira. Kailanman ang lahat daw nasasabihin ng mga yan, fake. Lahat ng gagawin ng mga yan, hindi totoo. So yun ay ebidensya. Malinaw na ang complainant ay hindi lang peoples of the Philippines, kung hindi ang punong ehekutibo, ang Pangulo ng Bansa, si Pangulong Marcos. Kaya yung mga ahensya ng ating pamahalaan, ano pang hinihintay nyo? Hindi na kailangan dyan ang executive order o administrative order o anumang order mula sa Presidente. Yung ginawang yan ng Pangulo, ang mensahe nun, papanagutin sa batas ang sumira sa kanya. At nagkaroon ng destabilization yan dahil security at ekonomiya ang nakataya. Alam kong identify na ng mga otoridad, kasuhan na lang ninyo. Cyber libel. Ano pa ang pwedeng magawa dyan na lalong madaling panahon magawa? I-take down, ipasara yung mga social media account ng mga gumawa nito. Nasa abroad man o nandito, yan ang unang-unang magagawa ng PCO, ng DICT. Dahil sila yung mga departamentong merong kakayanang gawin yan sa Office of the President. Ang Office of the President ang magiging complainant before social media company. Kaya pwede nilang i-take down, ipasara ang mga social media account ng mga ito na gumawa ng fake news. Isang idea yan. Ang sunod niya ay kasuhan nyo. Hindi sapat ang ma-take down ng kailang social media account. Hindi sila makakapagtago dahil nakarecord dyan kung sino, taga saan, pangalan. Kailangan kasuhan pa. Makulong sa magitan ng cyber libel. At pwede rin baka maging ebidensya rin sa inciting to sedition yan. Kasi nga po, ang pagpapakalat ng fake news na ang Pangulo ay patay na at may sakit, bahas patay na, yan ay panggugulo. Kaya pwede rin pumasok dyan ang inciting to sedition under the law. Organize yan eh. Kasi yung pag-organize, inciting to sedition,
pagpapagsak ng gobyerno, inciting to sedition, ayun hong epekto ng kailang ginawa na organize yung kung saan-saan nanggagaling yung mga pagpapakalat na yan ang galing sa kailang grupo, organize yan. So yan ay pasok din ang inciting to sedition. Di man tayo abogado pero alam yan ng mga abogado ng gobyerno. Kaya kino-call out ko itong mga ahensya ng pamahalaan, kumilos kayo. Dahil sabi ng Pangulo, hindi dapat natatapos sa ganun lang. Ang ibig sabihin nun, panagutin. Dahil may ebidensya na fake news, may ebidensya ang kailang ginawa, may papatunay na ang Pangulo ay healthy, buhay na buhay, tumatakbo, nagyaya pa nga sa gym, at tumalon-talon pa. First time ginawa yan ni Pangulong Marcos. Dahil nga ang purpose niya, tinanong ng isang media, bakit yung ginawa ito, Mr. President? Para hindi mangamba ang tao. Para malaman ng taong bayang hindi totoo na ako ay may sakit. Healthy ako, malakas ako, normal at maayos ang pamamalakad. Ayun ang ibig sabihin, no? Di ba? Kaya again, sana nga po ay kumilos na. Huwag na kayong palamig-lamig sa pansitan. Huwag kayong palamig-lamig lang sa inyong mga opisina. Ang lalaki ng pera at mayroon kayong mga intelligence team, mayroong counterintelligence kayo, may monitoring kayo, gumalaw kayo. PCO, DOJ, PNP, DILG, DICT, at lahat ng iba pang mga kinakulan na mayroong kakayanan na dapat gawin ang inyong trabaho. Hindi po ito pakikialam, pagbibigay lang ng opinion, suggestion tungkol sa mga nangyayari. Suportado ko si Pangulong Marcos. Suportahan natin si Pangulong Marcos na hindi ito nagtatapos sa ganun lang. Dapat may managot. Ayun ang mensahe dyan. Okay? So, hindi sila titigil kasi nga kung yung susundan at nabasa yung statement ni Madriaga, talagang from day one pala, yun ay talagang planado ang lahat ng klaseng galaw para papagsakin ang gobyernong ito. At kitang-kita na kung ano yung sinabi ni Madriaga doon sa kanyang sulat noong April 11, noong isang araw lang, ngayon nag-viral na yan. Binigyan na din ako, meron din kopya, may nag-forward na rin sa akin. Grabe yung laman, sulat kamay. Medyo mahirap basahin pero maintindihan mo yung laman. Antindi. Ilalabas ko yung report doon sa doon sa isang channel sa MA Pinoy TV, sa Mike Abby Opinion. Ilalabas ko yung ilang detalye ng sulat ni Madriaga. Kakaiba, grabe. Talaga palang planado yung kanilang masamang plano kay Pangulong Marcos. Mayroong issue pa na parang buhay ang nakataya eh. Grabe talaga itong mga taong ito. Wala na kayong takot sa ating Panginoong lumikha sa ating lahat. Hindi siya natutulog. Binabantayan tayo at alam niya kung ano ang ginagawa ng kanyang mga anak. Kung wala kayong respeto sa batas ng tao, sa ating amang makapangyarihan sa lahat, alam niya yan. Pero sa bagay, tama yung sinabi ng iba. Minura nga ng grupong yan ang Panginoon eh. Wala ang respeto sa Panginoon, paano sila magiging makadiyos? Oo nga, Wow!